pa. Tingnan ko nga yung lip tint mo. Ayusin mo. Hindi pantay. So, habang wala pa tayong gamit, lagayan ng gamit, dyan ko muna siya nilagay. So, saka ko na siya isusort out. So, nung tinake ko siya kanina, ako yung nagturo sa sarili ko. Nung tinuro ko siya sa sarili ko, and hindi ko alam kung isip ko lang ba yun. Pero nung after 1 hour or 2 hours, kung titignan mo ko ng mga pagkain, i-prepare ko, iluto mo. I-prepare ko lahat. Hindi ako pwedeng magluto ngayon. Why not? Ulam namin today is bangus. So, literal na good morning kasi hindi pa ako naghihilamos. Wala pang sunscreen. Ako naman tayo ko yung kabag. Ten na guys. 10 na ba, Daddy? Oo. Nasa-jumps ka rin. Let's go up na. Kaya mo na si Daddy magluto. Ano lang na may lulutuin niya? Sinigang na bangus. Ayan. Nasaan si Zoe? Bala ko dyan. Stay here. Ha? Nanonood ako ng Coachella sa YouTube. Kain na guys. This is our ulam. Binabayasang bangus. Hindi na vanish yung natirang rice. Hindi na siguro. Thank you for this food. I walk into the kitchen. What's that? Hindi na nga matipariliw ko. Ba't ang liliit ng hiwa mo ng bangus? Ito yung bangus. Nice. Yup. Yup, yup, yup. Santol yan? No. Mga nalighali sa kagwapo ako. Ano? Kasi dito. Init. See ya, baby. Kiss. At may lip tint pa. Tingnan ko nga yung lip tint mo. Ayusin mo. Hindi pantay. Ano bang ginamit mo? Doon. Umawa na. Doon sa may nagbabalat. See ya. See ya. Ami. Tama na to, 19 minutes. Aircon ba ako doon? Yung?
Sana. May sinampay tayo mamaya. Pag malamig na ako, maganda na lang. Saan? Hindi. Sabi. Nasa. Pagdadrive mo. Ano ba naman ito? Huwag ma-dehydrate. Backdrop, camera, laptop, blue. Okay na lahat. Cellphone naman nakalimutan. Bye guys. Work muna. Pagdadrive, daddy. So, 3:30 na ng hapon, guys. And may balak akong iakyat dito. Balak kong iakyat yung table na yan sa taas. So, tara. Samahan niyo ko iakyat natin. Kaya lang amoy pintura pa siya eh. Kaya mo na. Init, no? It's very hot today, right? Pakita ko sa inyo, guys, kung saan ko siya nilagay. Ayan. Tada! I put it here. So, habang wala pa tayong gamit, lagayan ng gamit, dyan ko muna siya nilagay. So, saka ko na siya isusort out. Ang kalat-kalat pa, guys. Sorry. Pero, eto. Ganyan ang itsura niyan ngayon kasi wala pa akong lagayan ng mga madumi dito. So, yan. Diyan ko muna siya nilagay. We'll see, guys, kung paano ko to isusort out. Pero dito ko kasi balak maglagay ng vanity ko. Sa side na yan. So, hindi ko pa siya nilalagyan. Eto, up until now, hindi pa rin naaayos. Pero at least, nakikita ko lahat ng mga damit ko. Ayan yung mga damit ko na matagal ko ng damit. So, sinusulit ko lang sila. Pero, i-declutter ko rin yan soon. Ayan, kasi mga ganito na guys, yung mga sinusuot kong mga damit ngayon. Puro basic na lang. Ayan, ito may mga damit pa si RJ dito, ginagamit niya yan pag may events. And naka-sort out naman sila. May mga white ako. Tapos yung mga printed dress ko. Ito yung mga favorite long sleeves ko dati. Na hindi ko talaga sila kayang i-let go. Pero yung mga pambahay ko, i-declutter ko rin yan soon, guys. Sinusulit ko lang sila hanggang sa super maluma na. Kasi hindi ko naman sila kailangan. So, ayan. Yung iba kong makeup din, na-declutter ko na. Yan na lang sila lahat. Ayan. Ito na lang yung mga usual na ginagamit kong makeup. Hindi na ako nagbibili. Kasi para saan pa, 'di ba?
So, dito, hindi ko pa nilalagyan ng gamit. Hindi na pininturahan ni RJ ito. Bilan ko kaya to ng something, panglagay sa loob. Yan, may pintura pa siya. Okay, so, let's go out. Super init. Mag-edit ako ngayon, guys, ng next vlog natin. Si RJ, nakaalis na siya. So, super init ngayon. Grabe, mag-charge muna tayo ng phone. Ilang bang degrees? 36 degrees. Oh my goodness. Kainit. Hindi na kinakaya, guys, ng aircon namin dito sa taas. 1 HP lang kasi itong aircon namin, guys. Ayan, naka 26 lang ako. Kasi pag 1024 ko siya, mahihirapan siyang palamigin siya ng ganong temperature. Kaya, nakaganyan lang siya. Feels like 37 degrees. Usually, sa gabi lang kami nag-aircon kasi hindi namin hinahayaang ma-overpower. Kasi pag ganitong oras, talaga as in, guys, sobrang hirap palamigin ng loob nitong taas namin. Kasi 1 horsepower lang kasi to. So, nag-iipon pa kami, pero balak namin siyang palitan ng mas malakas na, mas malaking horsepower. Actually, hindi naman super laki to, guys, tong kwarto namin. As you can see, lang siya, something like 12 or 13 by 17, something like that. Sa ganun lang siya. Yun yung sukat nitong taas na to. So, halos magkasing sukat sila sa baba. Pero, dito kasi, ito nahati na siya dyan. Yung wardrobe at saka yung toilet. So, dito sa may pinaka-room lang na to, is 13 by 17. Feeling ko lang. Hindi ko sure. So, dapat maliligo na ako eh. Kaya lang tinatamad pa ako maligo. Mamaya-maya na lang. Sa madaling araw or gabi. Pero sa ganitong oras, meron pang tubig. Yun nga lang sa gabi, hindi, sobrang hirap ng magpaano dito sa taas. Magpaakyat ng water. Usually kasi sa baba ako, guys, nag-e-edit. Diba? Pero ngayon, nandito ako sa taas. Kasi ang init, guys, sa baba. Feeling ko hindi ko kakayanin pag nasa baba ako ngayon. Napakainit ngayon, guys. Sobra. So, sumasama kasi ako kay RJ kanina. Sabi niya sa akin, wag na akong sumama. Mainit. Mainit naman talaga. Okay, so later na lang ulit, guys. Mag-charge muna ako and yariin ko lang yung mga editin ko. So, 3:46 na. 5 PM ang event ni Daddy. Ayan, 5 PM ang event niya. So, edit muna tayo and mag-charge muna ako. Mamaya, yun lang naman yung naging ganap namin today. Today is April 17 and Friday today. So, medyo slow lang. Kaninang umaga, dumating na yung isasaksak kong gamot for my lose weight journey. So, i-update ko kayo, guys. I'm not gonna tell anything na about that dito sa vlog na to. Pero alam nyo na yun kung ano yung sinasaksak na yun. So, si Daddy ang may pakana nun. Actually, ayoko talaga. Kasi nagwo-work naman sa akin yung fasting, guys. So, nung tinake ko siya kanina, ako yung nagturok sa sarili ko. Nung tinuro ko siya sa sarili ko, and hindi ko alam kung isip ko lang ba yun. Pero nung after 1 hour or 2 hours, kung patitignan mo ko ng mga pagkain, parang hindi ako natatakam. Alam mo yung feeling na parang kung nabublow, na susuka, ganun, pag feeling mo kakain ka. Ngayon, hindi rin ako nagugutom. Kanina pa kami kumain ng 12 PM and hindi ako nagugutom ngayon. Nag-ice coffee lang ako and then kumain kami nung binayabasang bangus. So, yun yung kinain namin kanina. And then, dumating na nga ng around 1:30 yung gamot na yun. So, tinuro ko siya sa akin right away. And, yun na yung nagiging effect sa akin ngayon. Medyo parang feeling ko, or hindi ko alam kung feeling ko lang yun, or isip ko lang yun. But,
yeah, that's what I feel right now. Okay, pinatay ko muna yung TV para makapag-rest. And also, para makatipid na rin sa kuryente. Hindi namin alam kung magkano ang kuryente namin this time. Pero sana hindi naman super duper laki, no? Kasi last time, 1.5, 1.2, ganun lang ang bill ng kuryente namin, guys. Pero ngayon, na sumapit yung April, syempre last March pa yun. Yung bill na yun. March pa siya. Sa kapitbahay pala itong natunog. Kaya medyo hindi kami nag-aircon ng February at saka ng March. Tapos ngayon lang ulit kasi hindi na talaga namin guys kakayanin kung hindi kami mag-aircon kasi napakainit talaga. Pero ayun, medyo mababawasan ang budget natin kapag ganun talaga. Kailangan natin ng aircon. So next year naman hindi na tayo magiging ganito ka-tight ang ating budgetan. Pero yeah, see you guys again later. Aligo na ako, guys. So, ganyan lang ang buhay natin dito. Actually, super dream talaga namin ni RJ, guys, na ng tahimik na buhay. Kasi nung nasa tindahan kami, super stressful and stable kami doon, guys. Yun nga lang, hindi kami ganun ka 100% mentally stable. As in, ang hirap mag-adjust. Naka 3 years kami dun, guys. Pero, hindi namin siya totally nakuha kung paano namin i-manage yung stress namin dun. Kasi sobrang hirap talaga. To the point na umabot na sa level na hindi na talaga kinaya ni RJ. So, napag-desisyonan niya na pumasok na lang sa pag-event, pagpo-photo-voot, sa pagpo-photo-voot, gaya ng kuya niya, kasi sa kuya niya yun galing. So, ayoko pa talaga nung una. Kasi guys, lalabas kami sa comfort zone namin, alam mo yon. Hindi kagaya sa tindahan na nandun lang kami. Super safe. And madalang kaming lumabas. So, basta ang hirap niyang i-explain. Pag kasi may event, guys, as in, andyan yung lagi ka sa labas. Tapos makikisama ka sa mga... ganun din naman sa tindahan. Pero, iba yung, nila iba yung industry talaga. Parang, kailangan mong mag-risk ng buhay mo everyday sa pag-travel, sa mga event na pupuntahan mo. Kung dito lang sana siya malapit, sa amin palagi, yun nga lang hindi. Sa iba't ibang lugar din siya, guys. Pero dito lang naman siya sa Nueva Ecija. So, yun lang. Nakatapos na ako ng isang vlog today. Hindi siya ganun kahaba. Gaya nga ng sinabi ko na ayoko nang mag-edit ng super habang vlog. Naghanap siya ng tubig. Wala na siyang water. Wala ka ng water, babe? You want water? Kuha mama, okay? So, yung charger ng laptop ko is nasa baba. Pati yung battery ko nasa baba din, guys. Lobat na din to. So, later na lang ulit. Nakapag-skincare na din ako. Diba? Itong sleepwear ko na to, matagal na din to. So, sinusulit ko lang sila. Paulit-ulit ko sinasabi. Kukunin ko lang, guys, yung charger ko sa baba.